Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay ang pagdepensa ni Nick Ball sa kanyang WBA World Featherweight title kontra sa rank 5 na WBA na si Sam Goodman. Ang galang fight schedule ay sa August 16, 2025 nagaganapin sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa labanan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan nun pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman at marami po kayong makukuha mga basehan dito na posibleng magbigay influensya sa inyong desisyon. Pabor ba kayo kay Nick Ball or kay Sam Goodman? Nasa inyo po ang huling desisyon. At siyempre, bagamat naghahayag din po ang Long Sports Page ng prediction, yun nga mga idol, ulitin ko lang din, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadba dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po Long Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin sa panig ng challenger, Sam Goodman ng Australia. Bilang sa professional boxer, si Sam Goodman po ay may impresibong kartada, 20 wins with 8 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad 26 anyos at ang height 5 foot and 6 and a half inches, reach 66 and a half inches, orthodox ang stance, knockout ratio 40%. Last fight, May 14, 2025, nakasagupa si Cesar Vaca Espinosa. Panalo by unanimous decision itong si Sam Goodman. Karanasan o eksperyensya nito si Sam Goodman. Mga idol, mangingalan tayo ng ilang individual na dating nakalaban ni Sam Goodman na masasabi natin na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang laban at syempre magandang karanasan na din. Nauna po si TJ Duhine noong 2023. Hindi po basta itong si TJ Duhine kasi nga po yan ay dating world champion sa Super Bantamweight Division. Nakuha niyan ang IBF noon mga idol. At sa huling laban ni TJ Duhine, world title challenger po yan ni Nick Ball. Oo, sa featherweight division naman. At kung inyong naalala, nakasagupa din yan ni Naoya Inoue. So hindi po basta-basta o bitirano na po talaga yang si TJ Duhine. Raiz Alem, isang prospect si Raiz Alem mga idol na inaasahang tatalonin si Sam Goodman. Pero tinalo ni Sam Goodman yan by split decision. Juan Miguel Elorde na ating kababayan. Apo yan ni The Great Flash Elorde, itong si Juan Miguel mga idol. Nakita ko na to sa personal. Mga bata pa kami. So, yan ay dating world title challenger din yan. So, hindi po basta yan. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ni Sam Goodman. Boxer puncher po ito mga idol, para sa akin. Pressure, defensive style, brawler style, counter puncher style. Magalaw na boksingero ito yung si Sam Goodman na kung saan footwork, in and out, side to side, lateral movement, may kakayahan sa pagpapanatili sa distansya sa kanyang katunggali, sa pagbato naman ng mga suntok, hand speed, masipag sumuntok itong si Sam Goodman. Pagdating sa depensa, average. May mga opinions ito, lalo na't medyo kulang sa head movement itong si Sam Goodman. Pero pag nakadistansya ito mga idol, dahil magalaw, hindi basta-basta matatamaan. Kaya nga, nasabi kong may kahusayan pagdating sa depensa. Tapos, sa durability, masasabi natin may tibay na rin ito. Bakit? Sa kanyang 20 total fights, undefeated siya. Siyempre, may nakalaban siyang malalakas. Tulad ni TJ Duhine, mataas ang knockout ratio niyan mga idols. Si Raiz Alem, ganun din. Mataas din ang knockout ratio niyan. So, may tibay. Linawin ko lang, salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon po yan mga idol. So ngayon, sa panig ni Nick Ball, bilang sa professional boxer, si Nick Ball naman po ay may impresibong kartada, 22 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated, ngunit may isang tabla na. May edad 28 anyos at ang height 5 foot and 2 inches. Orthodox ang stance sa out ratio, 59.09%. Last fight, March 15, 2025, nakasagupa si TJ Duhine. Panalo by 10th round referee technical decision or technical knockout itong si Nick Ball. Karanasan o eksperyensya nitong si Nick Ball. Noong 2024, unang nag-world title challenger si Nick Ball sa WBC ni Ray Vargas, nawi po sa tabla.
At sa taon din na 2024, napalaban itong si Nick Ball sa WBA ni Raymond Ford, which is dyan siya talaga nag-world champion matapos yung talunin itong si Raymond Ford by split decision or by a decision. Itong si Nick Ball, karagdagan po sa mga matitinding kalaban nito, nakalaban din niya si bukod kay TJ Duhini, Ray Vargas, at Raymond Ford, ay si Isaac Dugbe. Hindi po yan basta-basta si Dugbe. Knockout artist po yan, or mataas ang knockout ratio yan. Tinalo yan ni Nick Ball sa isang labanan, mga idols. Ngayon, sa skills naman ni Nick Ball, boxer puncher din po. Pressure partner style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Na kung saan, lahat ng nabanggit ko, ginagawa yan ni Nick Ball. In and out, moving around, may pagka-agresibo, willing sa tututo na suntukan o brula na suntukan, which is pareho naman silang boxer puncher. Yun nga. Taglay ang power timing at accuracy. Maliksi, may hand speed din itong si Nick Ball. Sa durability, kung ang ating pagbabasihan ay ang mga nakatunggali niya, tulad ni Ray Vargas, Raymond Ford, Isaac Dugbe, ay masasabi natin medyo nasubukan na rin ang kanyang tibay. Oo. Kasi tumatanggap talaga siya ng mga suntok mula sa mga yan. So may tibay din po itong si Nick Ball. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan sa laban. Itong si Nick Ball ay galing sa United Kingdom. Galing sa Australia naman si Sam Goodman. Magpangabot sa Kingdom of Saudi Arabia, so nasa neutral ground po ang dalawang maglalaban. Pareho silang dayo dito. Sa ranking po ng box set naman tayo. Sa featherweight division, rank 2, itong si Nick Ball out of 1,802 kumaboksing lumalaban dyan sa natural division. Rank 3 si Sam Goodman. Note ko sa inyo, nag-rank 3 po si Sam Goodman. Partida, wala pang hawakang titulo yan. Partida, for the first time naging world title contender yan. Kasi maraming beses na silang nag-sit ng schedule in a way sa super bantamweight division, hindi matuloy-tuloy dahil nagkaroon daw ng injury si Sam Goodman. Kaya dito na siya, mga idol, sa featherweight division. Siguro alam niya na talagang hindi basta-basta si Naoya Inoue. Kaya tumaas na siya ng timbang sa featherweight division. Ngayon, sa ranking ng boxing scene, kasalukuyang world champion si Nick Ball, rank 5 si Sam Goodman, so karapat dapat na labanan kasi ang mga mandatory challenger po sa bawat major title belt tulad ng WBA, ang world champion pipili yan sa rank 1 to 15. Rank 5 si Sam Goodman. Ibig sabihin, nasa top ranking si Sam Goodman sa titulo na hawak ni Nick Ball. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 28 anyos si Nick Ball, 26 anyos si Sam Goodman. So parehong kasagsagan ng kanilang prime ngayon. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po itong si Sam Goodman ng 4.5 inches. Ganon na rin po sa reach. Sa power, ang knockout ratio ni Sam Goodman is 40%. Knockout ratio ng kampiyon na si Nick Ball is 59.09%. So height, reach, advantage ni Sam Goodman, which is marunong pa naman yan gumamit sa kanyang height and reach advantage. Si Nick Ball naman, bawi sa power, which is importante din po ang power sa isang suntukan. Oo, importante rin po yan. Ngayon, sa activity, huling napalaban itong si Nick Ball is March 15, 2025. Huling napalaban si Sam Goodman, May 14, 2025. So parehong aktibo. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang karanasan o eksperyensya. Sa uri ng nakalaban, lalo na dito sa featherweight division, lamang po si Nick Ball. Oo. 60-40 para sa akin, sa eksperyensya. Sa skills, parehong boxer puncher. Para kay Nick Ball, combine sa kanyang power, experience, which is hindi na bago para sa kanya mapapalaban sa mas matagad sa kanya, at yung kanyang liksi, power, yun nga, ang kanyang pagka-boxer puncher, yun ang kanyang sandata. Dito naman kay Sam Goodman, height and reach advantage, combine sa kanyang skills. So, sinulyamado kay Dog Sports. Para sa akin, mga idol, 55
45 in favor of Nick Ball. Oo. Champion kasi ito mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Nick Ball po ako dyan by unanimous decision or split decision. Kung yung sports may chance bang manalo by knockout itong si Nick Ball. Kung ating pagpapasin ang kanyang knockout ratio na kung saan umaabot sa 59.09%, mga idols, given siguro 8 to 12 posible makuha ni Nick Ball ang pag-knockout dyan kay Sam Goodman. Ngayon, sa panig naman ni Sam Goodman. Sa panig ni Sam Goodman mga idol, posibleng mananalo ito by split or unanimous decision. Hindi naman siya kilalang knockout artist at kilala siya sa husay sa puntusan. Pagka umabot sa 12 rounds ang laban, may chance ito na maka-outbox kay Nick Ball. Yan kung gamitin niya ang kanyang height and disadvantage. Pero kung sasabay siya lagi dito kay Nick Ball, may chance pa rin naman siyang manalo, siyempre. Kasi 5% lang naman ang diferensya. Pero, yun nga, pinaka-the-best siguro niyang gawin dyan ay ang ipanatili ang distansya para hindi siya mapuruhan ni Nick Ball. Kasi malakas si Nick Ball eh. So, may nakita akong galaw nitong si Sam Goodman na sumusuntok na pinapanatili ang distansya. Jab-jab, auto combination, footwork in and out. Yun ang kanya gagawin dito. Pupuntusan. Which is, hindi kataka-taka yan na mananalo sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. Kung itong sports may chance bang manalo by knockout itong si Sam Goodman, ang kasagutan ko dyan, this is boxing. Anything can happen. Bagamat hindi ito kilalang knockout artist, pero once na makuha niyang ma-outbox itong si Nick Ball round by round, imposibleng walang iindahing pinsala itong si Nick Ball, sanhi din ng pagka-technical knockout ni Nick Ball, later rounds. Kaya masasabi ko mga idol na itong laban na ito ay malaking pagsubok sa panig ni Nick Ball. Kasi hindi po birong kalaban itong si Sam Goodman. Bigatin ito. At si Sam Goodman naman, kung sapat ba ang kanyang kakayahan na talunin itong si Nick Ball sa laban. Which is, para sa akin, 5% lamang ang kanyang logi dyan kay Nick Ball. Which is yung titulo. Dahil may kakayahan po para sa akin itong si Sam Goodman na ma-outbox itong si Nick Ball. O sa galaw ni Nick Ball, maaring makakaiwas si Nick Ball sa ilang suntok nitong si Sam Goodman. Pero pwedeng abutin kasi nga maliit. Oo. Pwedeng abutin. Kaya hindi katakataka mananalo by decision itong si Sam Goodman dahil magaling din po yan pagdating po sa puntusan. O magaling si Sam Goodman sa puntusan mga idol. Yun ang challenge ngayon kay Nick Ball kung paano niya ma-resolve, paano siya makapag-adjust ngayon na hindi siya matalo sa puntusan dyan. Kasi pagka umabot sa 12 rounds na hindi niya mapabagsak man lang itong si Sam Goodman, delikado si Nick Ball dyan sa puntusan mga idol. Kasi magaling sa puntusan itong si Sam Goodman. Kasi si Sam Goodman, nandun yung hand speed pero kulang sa power. Kaya kung malakas lang sana itong si Sam Goodman mga idol, naku po, para sa akin, magiging kompleto na sana itong si Sam Goodman. Kaso lang, nabiyayaan ng bilis, liksi, sipag sa mga pagbato or built-in na volume punches. Wala naman lakas. Kulang sa lakas, kumbaga kulang sa diin. Kung nyo napapansin, 40% lang po kanya naka-out ratio. Kaya kung nagkataon na kayang pagsabay nyo yung lakas, delikado si Nick Ball ito dahil may skills po talaga si Sam Goodman. Malaki na, may skills pa. At maliksi pa. Yan po yun mga idol. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports PH. God bless atin lahat.